Nitong Miyerkules, nagsagawa ng flight operations ang nuclear-powered aircraft carrier sa karagatan sa silangang bahagi ng Luzon. The American aircraft carrier, the USS Reagan, held flight operations off Luzon in a show of force amid simmering tensions in the region. Our very own mas pinalakas na alyansa ng Pilipinas at US, China. Natatakot na Xi Jinping hindi na makaporma sa West Philippine Sea at sa Spratly Island. Atin itong pag-usapan, kaibigan. Ito ang good news, kaibigan, dahil ang United States ay handang tumulong sa Pilipinas upang mabawi ang ating isla, partikular ang Spratly Island, dahil dumaan nga ang barkong pinakamalakas na gamit ng United States, isang aircraft carrier na pwedeng kumarga ng 70 fighter jets, na kung saan kung ito ay gagamitin laban sa China ay siguradong wasak lahat ang mga malalakas na barkong pandigma ng China. At dahil nga sa pagbisita ng napakalaki at napakalakas na barkong ito ay hindi magawang pumorma ng China sa Spratly Island. Ito na nga ba ang katapusan ng pambubuli ng China sa ating bansa? Nasa bansa natin ngayong linggo ang isa sa pinakamalakas na barkong pandigma ng Amerika na tinatawag na USS Ronald Reagan. Duman ito sa iba't ibang bahagi ng Indo-Pacific region na sakop ang pinakakontrobersyal na South China Sea o mas kilala nating West Philippine Sea, kung saan sakop nito ang Spratly Island. Ito na ang ikalawang pagbisita ng USS Ronald Reagan. Karga nito ang napakalaking maintenance hangar at dito matatagpuan ang ilang mga nuclear power aircraft carrier na nasa bilang lang naman na 70 fighter jets, at nagsagawa din ng ilang joint training ang US Army at Philippine Army sa isla ng Spratly upang mas maging matibay at matatag ang ating relasyon sa bansang Amerika. Ito'y bahagi umano ng paghahanda at pagpapalakas ng puwersa upang ipagtanggol natin ang ating bansa at mas umusbong ang kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea dahil sa relasyon natin sa pinakamalakas na bansa sa mundo. At dito nga matitigil na rin sa wakas ang pambubuli ng ilang mga bansa na gustong sumakop sa mga likas na yaman ng Pilipinas, katulad na lamang ng China. Sa kabuuan ay may mahigit na 28 disputed features sa West Philippine Sea o maliliit na isla na pinag-aagawan ngayon ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at China. Bakit pilit inaangkin ng China ang West Philippine Sea? Ayon sa kasaysayan ng China, itinuturo nila itong isang probinsya, kaya ang lahat ng nasasakupan ng ating bansa ay kanila raw teritoryo. Ngunit wala silang patunay at walang makitang ebidensya na ito nga ay naganap sa kasaysayan, sapagkat napakaganda ng lokasyon ng West Philippine Sea na kung saan mapapalawig, mapapatibay at mapapalakas ang puwersang pantubig sa mga nais manakop sa China. Ngunit kung ito ay makikita natin sa ating geographical map ay napakalayo ng China sa West Philippine Sea. Kaya nga naman, obvious na ang Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea. Matatandaan na ang bansang Amerika ay nais nilang makipag-ugnayan ng mas malalim sa bansang Pilipinas dahil alam naman nating lahat at matatandaan ang mainit na pagkikita ni PBBM at Joe Biden na kung saan pinagtibay nila ang relasyon ng Pilipinas at Amerika, sapagkat alam naman nating lahat na ang bansang Amerika ay ang isa sa pinakamayamang bansa. Ngunit bakit nga ba sila interesado sa ating Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa ating bansa? Dahil kung matatandaan, ang Amerika ang isa sa mga pinaka-positibo sa pag-i-invest dito sa ating bansa dahil nakikita nila ang isang malaking potensyal na paglago ng ating ekonomiya dahil sa mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa na dito ang oil exploration at ang paglalagay ng mga nuclear plants at gayon din mga establishmento at mga facility na talaga namang magpapalago ng husto sa ekonomiya ng ating bansa. Kung kaya naman, nais paigtingin ng ating Pangulo na hindi maagaw sa atin ang likas na yaman
na para sa ating bansa. Mga awit 46 verse 1 to 3, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Tunay nga kaibigan, na wala na tayong ibang mas matinding sandigan kundi ang ating Panginoong Hesus, na kahit gaano man kalakas ang Amerika at gaano pa kalakas ang USS Ronald Reagan na napakalaking aircraft carrier, ay hindi pa rin ito magawang may pagtanggol ng husto ang buong bansa. Ngunit kung tayo ay papasakop sa ating Panginoong Hesus, kahit ng ating kaluluwa ay maliligtas at pati ang kamatayan ay hindi magagawang buwagin ang layunin ng Diyos para sa atin. Kaya naman kaibigan, magpasakop tayo sa ating Panginoon dahil siya lang ang magbibigay ng 100% na proteksyon sa atin.